Magandang umaga po sa inyong lahat. Ipinagbibigay alam namin sa inyo ang lagay ng panahon sa loob at labas ng ating bansa ngayong araw ng Linggo, ika-27 ng Hulyo taong 2025. Kasalukuyang may 3 bagyo ang minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagyong Dante, huling namataan sa hilaga ng Taiwan, nasa layong 174 na kilometro. Bagyong Emong, matapos maglandfall sa ating bansa, huling namataan sa layong 500 kilometro hilagang silangan ng Taiwan. Wala na itong direktang epekto sa ating bansa, ngunit ang hanging habagat na hinihila nito ay inaasahang magdudulot ng ulan. Pinaalalahanan ng mga kababayan nating naapektuhan ng Bagyong Emong na maging alerto dahil sa posibleng pagtaas ng tubig baha dahil sa paglakas ng hanging habagat. Bagyong Prosa, bahagyang lumapit sa silangang Luzon at huling namataan sa layong 2,010 kilometro silangan ng Babuyan Group of Islands. Kasalukuyang lumalakas ito at nagpapalakas din ang hanging habagat na magdudulot ng ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Kahit na nasa labas ito ng park, ang paglakas nito ng hanging habagat ay magdudulot pa rin ng epekto sa ating bansa. Ang Bagyong Prosa ay may kategorya na ngayong Severe Tropical Storm na mayroong sustained winds na umaabot sa 126 km per hour at gusts sa umaabot sa 150 km per hour. Dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging habagat, inaasahan ng pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa. Ang mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Emong ay dapat maging alerto sa posibleng pagbaha. Patuloy naming susubaybayan ang mga bagyo at ibibigay ang mga update kung kinakailangan. Maging handa at maging ligtas po kayo. Manatiling alerto sa mga balita at babala hinggil sa panahon. Maghanda ng mga kagamitan para sa posibleng pagbaha o malakas na ulan. Sundin ang mga payo ng lokal na pamahalaan at mga awtoridad. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-uusap ukol sa lagay ng panahon gamit ang karagdagang impormasyon mula sa ating mga kasamahan at mga eksperto. Nakausap na po natin si Kuya Tiza at handa na po siyang magbigay ng kanyang mga obserbasyon at pagsusuri hinggil sa mga bagyo at sa pangkalahatang kalagayan ng panahon sa bansa. Kuya Tim, ano po ang inyong masasabi? Binabantayan din ang pag-asang typhoon silangan ng extreme northern Luzon. Malayo pa ito at sa ngayon mababang tsansang tatama ito sa bansa. Inaasahan kasing liliko ito patungong Japan. Sa sanang katamtaman hanggang sa malakas na ulan sa Southern Bicol, mataas din ang tsansa ng thunderstorms sa natitirang bahagi ng Southern Luzon, pati na rin sa Zambales, Cabanatuan at Baguio. Dito sa Metro Manila, makakapaglabat sampay pa rin po tayo dahil mainit at maaraw sa umaga. Pero sa bandang tanghali o hapon, posible po ang thunderstorms pareho kanina. Mas maulan naman bukas sa Visayas at Mindanao. Sa Visayas, pinakapektado ang Samar at ang Leyte. At sa Mindanao, posibleng malakas na ulan, partikular sa Bukidnon, Compostela Valley at Davao. Wala na po tayong wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit makakaranas pa rin po ng bugso ng mga malalakas na hangin. Nadulot naman po ng habagat yung malaking bahagi po ng Luzon, maging yung ilang areas pa ng Visayas at Mindanao ngayong araw. And magpapatuloy po ito bukas kung saan yung malaking area pa rin ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas ay makakaranas pa rin po ng bugso ng mga malalakas na hangin na dulot po ng habagat. Samantala para naman po sa mga pag-ulan, wala na pong dalang pag-ulan si Bagyong Emong sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung habagat pa rin po ay patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan. Posible pa rin po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa bahagi ng Ilocos Region, maging sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So posible pa rin po yung mga malalakas na pag-ulan. Kaya paalala po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa malaking area ng Northern Luzon at ilang bahagi pa ng Luzon dahil po saturated na yung ating lupa dahil nga dun sa mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan na naranasan po natin ng mga nakaraang araw ay manatili po tayong alerto dahil may banta pa rin ng mga flash floods at landslides. Samantala bukas naman po ay kita natin yung possibility na slightly ma-enhance ni Tropical Storm Crossa yung habagat ay posible po yung malalakas pa rin or bugso ng mga malalakas na pag-ulan dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
Yung malaking bahagi po ng Luzon patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan at mga tsansa pa din po ng mga pag-ulan. Yung mga pag-ulan po na mararanasan natin is medyo mababawasan na ngayong araw kumpara dun po sa mga pag-ulan na nararanasan natin ng mga nakaraang araw. Ngunit posible pa rin po yung bugso ng mga malalakas na pag-ulan dito sa Ilocos Region, maging sa area ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, dulot po ito ng habagat. Samantala, magiging makulimlim din po yung panahon dito sa Metro Manila, maging sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, rest of Central Luzon, sa area ng Calabarzon at sa nalalabing bahagi pa ng Mimaropa. At may posibilidad pa rin po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog. And posible pa rin po yung biglaang buhos ng mga panandalian at ng mga malalakas na pag-ulan. Dulot pa rin po ito ng habagat. Kaya kapag po tayo ilalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. And muli, patuloy pong pag-iingat sa banta pa din ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito naman sa area ng Bicol Region, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. May tsansa pa rin ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Samantala dito din po sa area ng Palawan, magiging maulap din yung ating kalangitan at mataas din yung tsansa pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dulot pa rin po ito ng habagat. Samantala, for the whole area naman ng Visayas at Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. May posibilidad pa rin ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. And during severe thunderstorms po, posible pa rin yung katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 27 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 27 to 33 degrees Celsius. Sa kasalukuyan, wala na po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin maglalayag dito sa may western and northern seaboards ng Luzon sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Patuloy po tayo magantabay sa update. At yan po muna ang latest